Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay today. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ko, fresh overload pa rin. So, ganun talaga pag maganda ka. Thanks God, it's a Friday. So, Friday ngayon. Ang bilis ng araw, no? Parang kailan lang ay nasa Monday tayo. Ngayon, Friday na. Siyempre, excited tayo sa mga kaganapan ngayon dito sa mundo ng pageantry. Maingay na pinag-uusapan ngayon ang Miss World, kung saan naman talaga, my gosh, ang tindi ng kandidata. Grabe ang pukpukan, grabe ang labanan. So, ito nga, maraming ang nag-react dahil siyempre, ang ating pambato na si Chris na ay medyo talagang sinasabi nila na palaban, di ba? So, ako para sa akin si Krishna Gravides, nakikita ko na talagang palaban sa competition na to. At nakikita naman natin na talagang tinatry niya yung best niya. Tinatry niya yung best niya at ginagawa niya yung kanyang makakaya. Kaya naman nalulungkot ako doon sa mga nagsasabi na, ligwak yan, hindi papasok sa semifinals yan. Grabe naman, 10 naman from Asia ang kukunin, di ba? So, ibig sabihin ba sa nakikita mo kay Chris na ay hindi siya ganong katindi para sa hindi siya makapasok sa top 40 ng Miss World? Grabe naman kayo, di ba? Kung iisipin mo, ang kukunin nila 40, tig sa 10 bawat continent. Sa 10 na naglalaban-laban sa Asia, tingin mo wala doon si Philippines? Sa 10? Di ba palagay na natin, nandiyan dyan si Thailand, nandiyan dyan si Turkey, nandiyan dyan si Indonesia, nandiyan dyan si Malaysia, si Sri Lanka. So, siguro naman si Philippines papasok pa din. Kaya hindi ko nakikitang may El Tocuyo si Miss Philippines. Doon sa nagsasabi na El Tocuyo yan, ligwak yan. So, para namang may personal na galit talaga kayo kay Chris na dahil kayo pang mga kapwa natin Pilipino na nagsasabi na maliligwak ang ating pambato. Ako sa tingin ko, hindi siya maliligwak sa top 40. Papasok at papasok yan. So, tadya ko pa nga kaya niya pang pumasok sa top 20, di ba? Pag nag-cut ng 40, kaya niya pang tumalon ng 20. So, ganun yung pananalig ko sa kanya. Hindi ko lang talaga sure kung kaya niya mag-last 2 standing sa top 2, di ba? Kasi parang after 28 So, yun, medyo doon hindi ko alam kung siya nga ba makakakuha ng Continental Queen or siya nga ba ang mananalong Miss World. Kasi marami din naman talagang kalaban at nakikita naman natin na grabe sa Beauty with the Purpose na lang at saka sa head-to-head challenge, ang galing ng ipinamalas ni Turkey. Kaya nga siya nga ang nakuha doon. And then, doon naman sa nagsasabi na kung hindi na siya mananalo kasi ligwak siya. Ligwak talaga si Chris na. Grabe ha. Paanong ligwak dahil hindi nanalo sa sa talent portion ng sa talent, di ba? So, sa finals ng talent, hindi siya nag-number 1. Guys, syempre, iba-iba ang pinapakita ng bawat country. Pero para mapansin si Miss Philippines sa top 24, ay, saludo naman ako kay Chris na doon. At doon, masasabi ko na hindi ako dapat mangamba dahil for sure, inilalaban naman ni Chris na talaga ang Pilipinas. Hindi naman niya mapapasok sa top finalist ng sports challenge, ng talent challenge. O, di ba? Ito nga ang pangatlo, syempre sa head-to-head challenge, ayon, sabi nila, niligwak si Philippines. Kasi hindi naman 10 ang pinili nila doon. Ilan lang ba? 6? Oo, so 6 na finalist. So sa 6, so malay nyo, nandun siya sa 10. Si Indonesia nga wala din doon di ba? Kaya parang feeling ko, okay lang yon. Kayo naman parang, alam ko nangangamba kayo dahil hindi siya nagtatap sa bawat challenge na sinasalihan niya. Pero sabi ko sa inyo, magtiwala lang kayo. Ako tingin ko sa top model, papasok yan at saka sa fashion show. At parang feeling ko doon talaga magpe-penetrate siya ng bonggang-bongga, lalo na sa top model. Kasi nakikita naman natin ang orahan na ipinapakita ni Chris na ay talaga namang kumakabog. At grabe ha, talagang siya, feeling ko kaya niyang lagpasan talaga yung mga ibang kandidata. Ewan ko, ganun yung pananalig ko sa kanya, ganun yung paniniwala ako. Siguro kasi para sa akin, matalo manalo, okay lang ako. At naniniwala ako na inilalaban ni Chris na
ayun yung importante sa akin eh. Yung makita ko yung galing niya, yung makita ko yung determination niya, yung nakikita ko na hindi siya tumitigil. Doon na lang sa sports, yung naipasok niya yung sarili niya doon sa finalist, sobrang natuwa na ako doon. Kasi sabi ko, oy, in fairness, doon ko nakita na talagang hindi nagpapabaya si Krishna. And then, pumasok siya doon sa may talent. Tapos kahapon sa finalist pa. So umabot pa siya ng finalist. Eh yung iba nga hindi na umabot pero siya umabot pa. So doon pa lang sabi ko, wow, ang galing ni Philippines dito. Talagang sobrang humanga talaga ako sa kanya ng todo-todo na masasabi ko in fairness sa kanya. Kaya doon sa mga nambabash, parang utang na loob. Hindi yun na dapat siya binabash kasi nakikita naman natin na ibinibigay naman niya 100% yung makakaya niya sa competition. And sana na-appreciate niyo yun. Ganon! Nakakaloka! Talaga naman, kanina naka-live ako, sabi ganon ba, wala, bigwak na yan. Grabe! Ako hindi ko nakikita na may El Tocuyo si Philippines or maka-clappers. Grabe talaga, babalikan ko talaga kayo kapag na-clapper si Philippines dito at ako na magsasabi, o sige, pasensya. Pero kapag pumasok si Krishna, maniwala kayo, bubungangaan ko kayo ng todo-todo, di ba? So yun, nakakaloka. Hindi ko siya nakikita na magiging clappers kasi she's a very strong contender. At nakikita mo na lumalaban talaga siya. Hindi lang siya sinusuwerte mag number 1 doon sa sinalabanan niya. Pero sabi ko nga, may chance pa naman eh. May chance pa sa fashion show, sa top model. Eh malay mo, pagdating doon, bigla siyang umarangkada. O, di ba? So, hindi natin masabi. Kaya sabi ko, cool lang kayo at relax lang kayo talaga. Kasi parang feeling ko, makakarating to doon sa dulo. So, yon. So, hindi ko nakikita yung vision na, ay nako, liligwakin yan at hindi ko talaga nakikita. Kumpiyansa ako, papasok si Philippines sa top 40. Kumpiyansa pa nga ako na top 20. Doon na lang sa ano talaga, sa tigdadalawa, medyo mahirap. Kasi syempre kung iisipin mo, ayan katulad niyan, si Turkey, maganda yung advocacy, at talagang umarangkada. So, doon lang baka tayo madali. Kasi sa Asia kasi, madami din naman sila talaga naglalaban-laban. At malalakas din yung ibang candidates. And feeling ko, may laban naman. Ganon. Basta tiwala lang siguro, ayun ang importante. Yung naniniwala tayo sa mga ipinapakita ni Krishna at naniniwala tayo sa kakayahan niya. At sana bumilib din kayo dahil tayo lang ang susuporta sa kanya. Yung ipinapakita niya ditong galawan, okay na yun eh. So doon lang sa hindi siya nakapasama sa head-to-head challenge, expected ko na yun. Na parang sabi ko nga sa inyo, diba, kung papanoorin niyo yung mga vlogs ko, matutuwa na talaga ako ng bonggang-bongga kapag nakalusot pa siya dyan sa head-to-head challenge. Pero since na hindi naman siya nakalusot, okay lang sa akin yon dahil sabi ko nga, kahit mag-penetrate dyan si Thailand, eh meron pa namang iba pang challenge na napasukan niya. So, ibig sabihin, doon sa part na yon may puntos siya. And then, I think, madami pang challenge na pwede siyang lumusot at ayun yung antabayanan natin at hintayin natin kung ano yung magiging eksena niya doon. Sa ipinapakita naman niya dito sa competition, talagang masasabi ko, wow, pasabog na talaga siya. Sobrang talagang hindi na talaga siya maawat. Kaya sabi ko, I think kung dito pa lang sa ang gaganda na ng mga ginagamit yung wardrobe. Alam niyo, sa totoo lang, excited ako sa makikita ko talaga sa kanya sa coronation night. Eh, eto na nga lang yung tawag dito. Yung fashion show nila yesterday, ang bongga-bongga ng suot niya. Sabi ko, grabe, nakakaloka si Krishna, lakas maka-Miss Grand, ganon. Talagang pak. So isipin mo na lang kung ano yung kaya niyang ipakita sa coronation night. At kung sakali man, wag naman po sana, na hindi siya palarin, I think it's okay dahil nakita natin na talagang ibinigay niya ang 100% na laban niya dito sa kompetisyon. At parang feeling ko, good job na siya doon. Diba? So, kung makakarating niya sa semifinals, makakarating pa sa next cut, makakarating pa sa next cut, okay lang yun. But, hindi ako naniniwala na mae-El Tocuyo si Philippines sa competition. Naniniwala ako na makakarating siya hanggang sa dulo ng laban. Kaya, laban lang Philippines. Diba? So, yun! So, nakakaloka!
kayo naman, sana suporta lang din kayo. So, ganon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.